Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon sa Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrants. Ang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 818 ng Ride On na Ministry, araw po ng Saturday, Sabado, June 18, 2022. Yes, ang Ride On the Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling dumulog sa banal na presensya ng ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Marapatin mo, O Diyos, Ama, na kami po ay muling magsilapit sa inyo. Nais ka namin muling makadaupang palang, makapiling ng personal at sama-sama. Pinupuri ka namin, winawalhati, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Maaari po ba, Panginoon, na kami po ay muling gabayan, pagpalain, pangunahan ang kabuuan ng gawain na ito at maging buong maghapon, buong magdamag na paparating muli. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadow in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadow in the light of you, I worship you. Worship you. Oh, the reason I live is to worship you. I worship you. Oh, I worship you. Reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Purihin po natin ang Panginoon sa awit na ito. Loobin mo, o aming Ama at aming Diyos, na kami po ay mapagkalooban muli ng sapat na pangunawa sa mga nais mo na ipabatid sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon.
Jesus. Amen sa Panginoon at magandang umaga po sa atin lahat sa Pilipinas. Sa iba ay maaring gabi, madaling araw o anumang oras meron kayo siya. Pero purihin po natin ang Panginoon sa ganitong kaparaanan ay talaga naman napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, ang ating pong pag-uusapan sapagkat kahapon ay ang ating pong natalakay ay merong kinalaman doon sa the day of death better than the day of birth. Mas mabuti yung araw ng kamatayan kaysa yung araw ng kapanganakan. Realidad na kung saan ay nangyayari ang kapanganakan, gayon din ang kamatayan, at gayon din ang pagitan ng kapanganakan at kamatayan, maging sa kabilang dako ng karugtong ng kamatayan sa banal na piling ng ating Panginoon. Well, nandun pa rin tayo sa Ecclesiastes. Yan ang ating pag-uusapan sa verse 21. ng chapter 3 ng Ecclesiastes, na kung saan ay lahat ng ginagamit natin na version ay ating pong ina-acknowledge. The Full Life Study Bible Version, King James Version, New International Version, at gayon din yung mga ilang mga Tagalog version na makatutulong sa atin. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay merong kinalaman about the spirit of a man that goeth upward. Or in other version na sinasabi, the human spirit raises upward. Ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas. Well, ito po ay binahagi ng sumulat na kung saan na ito po ay isang napakahalagang katanungan. Na ganito ang pagkakasabi sa King James Version Full Life Study Bible. Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the earth? Sa New International Version, ganito naman ang pagkakasabi, who knows if the human spirit rises upward, and if the spirit of the animal down into the earth? Sa Biblia ng mga pastor, ito naman ang sinasabi na sa amin, sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumabalik sa lupa? Pinagpala tayo ng Panginoon sa nag-iisang verse na ito na ating pong pagsasalusaluhan bilang pinaka-devotion natin. Malaki po ang pagkakaiba
ng tao na nilikha ng Diyos. Kaysa doon sa hayop o animal o beast. Tao at hayop ay pareho na kung saan ay meron pong taglay na body o katawan at mga iba't ibang mga sangkap nito. Pero merong kaibahan. Dahil ang tao, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, ay hindi lamang siya nagtataglay ng katawan o body, kundi nagtataglay din siya ng kaluluwa o tinatawag na soul, at gayon din ang spirit, na kung saan ang mga elementong ito ay napakahalaga, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Sa existence ng bawat tao, katulad ninyo at katulad ko rin at katulad po natin na lahat. Mamaya ay atin pong babalikan ng pagtalakay patungkol dyan. Kayo po, ano po ang kasagutan ninyo sa tanong na ito? Sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumabalik sa lupa? Well, maaaring sabihin natin ay ang Diyos. Gayon din, maaari natin sabihin na ako alam ko kung saan patutungo ang aking espiritu. Sa punto de vista ng ating pananampalataya at gayon din ng ating kaugnayan na mismo sa Panginoon. Sa usapin ng meron tayo na espiritu, pero sa hayop o animal o beast, kapag yan ay namatay na, babalik nga sa alabok, sapagkat wala naman taglay na kung saan ay espiritu at kaluluwa, hindi kasing tulad ng tao, katulad po natin. Ngayon, sa pamagitan ng ating pisikal na pagmamasid, na kung saan mga karaydon sa Panginoon ay wala hong makapagpapasya. Maring sabihin natin ay mayroong makapagpapasya kung ang espiritu nga ba ng tao ay umakyat sa taas. Kapag sinabing upward, taas, hindi ho yung bubong o lampas ng bubong o sa mas mataas pa, kundi yaong mismo na kataas-taasan na siyang lumalang may akda ng buhay ng bawat tao. Kaya nga po dito, ang sumulat niya na si Solomon ay kanyang ipinahayag ang kahulugan
mismo ditong verse na ito na ating pong pinagsasalusaluhan. Lalo na doon sa kanyang sinasabi mismo ng verse 7 ng chapter 12 ng Ecclesiastes din na mismo. Na ganito ang pagkakasabi sa King James Version. Then shall the dust return to the earth as it was, and spirit return unto God who gave it. Return unto God who gave it. At ang alabok ay babalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbibigay nito. Well, yan po ang realidad, mga kapatid, sa Panginoon. Na ang ating body o katawan na bahagi ng iba pang mga elemento nito, ay ang katawan na ito ay hindi po mananatili magpahabang buhay. Dahil meron po itong mararanasan niya na pagbabalik mismo sa alabok kung saan siya orihinal na dinisenyo ng manglilikha. Babalik tayo sa alabok kapag dumating yung panahon na tayo po ay malalagutan ng hininga at buhay sa daigdig na ito pisikal. At yon ang siyang inililibing. Samantala, yung kaluluwa at espiritu ay hindi ho kasama na nalilibing. Ngayon, ang espiritu, meron tayo na mismong kaloob niya. Na kung saan ay bumabalik din sa nagkalooban dito. Kaya nga ho, sa verse na ito ay maliwanag na nakikilala. Ditong aspeto ng ating pagiging tao, na kung saan ito po ay nakapananatili hanggang sa oras na kung saan ay papanaw na ito sa daigdig. Niyon ang ating physical na katawan, samantala yaong espiritu na taglay natin na siya namang babalik sa Diyos na nagkaloob mismo ito sa atin. Ngayon, mga karaydon sa Panginoon, napakahalaga na kung saan ang ating pong pinag-uusapan ay binibigyan po ng diin. Na itong espiritu meron tayo at gayon din ng kaluluwa meron tayo at gayon din ng katawan na ito meron tayo. Lalo na mismo sa espiritu. Dahil yung espiritu meron tayo kaiba pa doon sa tinatawag na Holy Spirit. Na ipinangako ng Diyos na kung saan ay tinupad
inimplementa ng ating Panginoon Jesucristo upang mapuspos ang mga kikilala sa sampalataya kay Jesus at magkaroon ng kapangyarihan. Samantala, itong espiritu meron tayo bilang tao na kung saan ay maliwanag na ito po ay binibigyan ng mahalagang emphasis, mga karaydon sa Panginoon. Ano na ibinibigay niya na emphasis dito? Unang-una, yung atin pong pagiging totoong tao. Nasubukan niyo ba sa buhay ninyo na nagkakaroon kayo ng katanungan na ako ba ay talagang totoong tao? Well, ang meron tayo na katawan, kaluluwa at espiritu, tayo ay talagang totoong tao. Kung kaya't napaka-importante na kung saan yung taglay natin na espiritu na yan ay kinakailangan na nagpapatuloy tayo na nagpapatotoong tao. Gayon din mga kapatid sa Panginoon na kung saan ay binibigyan din ito. Pinag-uusapan natin na espiritu, meron tayo naggaling din sa Kanya. Na kung saan na ito rin ang tinatawag na pinaka-ubod. O yung pinaka-core mismo ng ating pagkatao na totoo bilang isang tao na nilalang ng Diyos. At gayon din na isa pa na binibigyan ng matinding emphasis nito. Ay yung mahalaga na na pinakaupuan ng mismong pag-iral natin bilang totoong mga tao, at gayon din na tumataglay ng pinakaubod ng pagkatao ng pagiging totoong tao natin. Kaya nga, ang meron tayo na katawan, espiritu at kaluluwa ay taglay ang kasagraduhan nito mula sa ating Panginoon. At deserve dito ang pagkilala at gayon din dignidad meron dito. Kaya nga ang tao sa kanyang kabuuang mga elemento ay hindi dapat na kung saan ay niyuyurakan. Hindi dapat na ito ay minamaliit. Hindi dapat na ito ay pinapaslang na hindi naaayon sa disenyo ng kanyang pagiging ending. Kung kailanman yan na nangyayari. Kaya nga ho, napakahalaga sa ating teolohiya, mga karaydon sa Panginoon at gayon din ng paninindigan ng Apostol Pablo at gayon din sa Old Testament in the New Testament,
na ang meron tayo na espiritu bilang mga totoong tao at bilang pinakaubod ng ating pagkatao bilang isang taong totoo na tao at nagpapakatao, na kung saan ay nakatungtong mismo sa Diyos sa kanyang pag-iral bilang isang tao pinagkalooban ng buhay. Maalala niyo pa ba, mga karaydon sa Panginoon Diyos, that spirit we have ay talaga naman created in the image of God and likeness. Tayo ay nilang ng Diyos na kanyang kawangis. Kaya nga natuwa ang Diyos noong makita niya ang resulta ng kanyang pagkalikha ng tao at gayon din lahat ng bagay na kanyang makakadaupang palad. At doon na pumapasok yung meron tayo na dignity, yung sacredness. Because we are being created in the image of God and His likeness. Kalarawan tayo ng Diyos, kawangis tayo ng Diyos. Gayon din kalarawan at kawangis natin ang Diyos na ito. And therefore, my dear brothers and sisters in the Lord, let us continue to affirm this. To remember this and even to practice this in accordance to His will and the purpose of this life and the mission na kung saan ay ipinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. Bilang tao na kung saan nagtataglay ng katawan, gayon din ng kaluluwa at gayon din ng espiritu. Kaya nga po, mga karaydon sa Panginoon, sa pamagitan ng espiritong ito, maaari natin lagi na kung saan ay mararanasan ang banal na presensya ng Diyos, ang banal na pagkilos ng Diyos, at sa lahat ng mga benepisyo na taglay ng ating intimate relationship mismo sa Kanya, na nagpro-provide sa bawat isa sa atin ng kapayapaan, na nagpro-provide sa atin ng kagalakan at gayon din ng kaaliwan at gayon din ng pag-ibig at gayon din ng pag-asa at gayon din ng lakas na kailangan po natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yes, indeed, mga karaydon sa Panginoon, your spirit, my spirit, our spirit, indeed belongs to God. Diba, merong sinasabi na the flesh is weak, pero yung the spirit is willing, but the flesh is weak. Ang ganda ng paggalikha ng Panginoon sa atin kapag nangihina yung katawan natin. Merong espiritu na kung saan nagpapalakas.
Kaya nga po, itong Espiritu na ito na mula sa Diyos, which is indeed tantamount also of the presence of God living in us every day. In Jesus Christ, our Lord and Savior, and that presence and power and acts of His Holy Spirit. Kaya nga meron tayong Espiritu at gayon din, nasa atin pa si Jesus at gayon din ang kanyang banal na Espiritu. Wow! We have that super combining and natural power from Him that indeed no one can defeat us. No one can turn us down. Kaya nga mga karay doon sa Panginoon, yung sinasabi mismo ng Old Testament, particular sa verse 7 ng chapter 2 ng the book of Genesis, na ganito ang pagkakasabi sa New International Version. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Nansinin niyo yun, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Yan ho ay nararapat na kung saan ay naroroon lagi ang dapat na pagkilala sa katotohanan na yan. That God formed your humanity, my humanity, our existence in this world. Itong taglay natin na physical na body with the dust of the ground. Kaya meron tayong connectivity on the ground. At gayon din, ang ground na yan ay merong connectivity sa atin. At gayon din, ang ground at tayo ay merong connectivity sa lumalang nito. And we praise the Lord dahil pinagkalooban niya tayo ng hininga ayon sa disenyo ng kanyang pagkakalikha sa atin, which is indeed equivalent to life. At kung saan ay yan mismo yung ibinigay na espiritu at buhay meron tayo na ine-enjoy natin sa araw-araw. Na kung saan tayo ay naging living soul. Well, mga kapatid, sa Panginoong Diyos, kapag pinag-uusapan natin ng kaluluwa at soul, anong dumarating sa ating isip? Ano ang mga elementong taglay ng kaluluwa natin? Nandiyan ang ating isip, nakaloob ng Diyos. Nandiyan ang ating damdamin, nakaloob ng Diyos. At gayon din, nandiyan ang kalooban natin na kung saan ay kaloob ng Diyos.
Yes. Ang ating mind, ang ating emotion at gayon din ang ating will. Na siya mismo ang nagkaloob sa atin. A living soul, kaya patayin mo ang isip, patayin mo, tanggalin ang damdamin at tanggalin mo ang kalooban ng tao. Hindi na siya matatawag na kung saan ay living soul, buhay na kaluluwa. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kaya mga tanong ay kapag namatay ang tao, saan kaya mapupunta yung kaniyang kaluluwa? Alam natin tayo ng mga mananampalataya kay Jesus Christ, meron tayong assurance of salvation, meron tayong assurance of destination kung saan lalagat ang ating kaluluwa. Sa langit, sa piling ng Panginoon. Pero yung katawan natin ay babalik sa alabok. Kaya nga po, ang meron tayong espiritu na tinataglay po sa araw-araw, yan po ang tinatawag na the breath of life, ang buhay na hininga na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na dapat natin na kung saan dino-nurture, pinapahalagahan. At hindi dinudungisan, gayon din ang katawan meron tayo at gayon din ang espiritu na meron tayo. Anong sinasabi ng verse 27 ng chapter 20 ng Proverbs? Kawikaan? Sa New King James Version, ganito po ang pagkakasabi. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Ngayon tinignan ko yung English Standard Version. Doon sa pangalawang kabahagi ng pangungusap na yan, na ganitong sinasabi, searching all his innermost parts. Kaya nga ang meron tayo na espiritu ay yan ay nagsisilbing patuloy na ilawan ng Diyos. Ilawan ng Panginoon ang espiritu ng tao. At ano ang misyon at ano ang layunin nito? Na sumisiyasat ng kaloob-looban nito. Na sumisiyasat sa kaloob-looban nito. Lalo na kung ang katawan natin, gayon din ang ating espiritu at gayon din ang ating kaluluwa ay in tune with the Lord. Nakakonekta sa ating Diyos. Kaya nga nung panahon na kung saan ay hiningahan ng Diyos ang ating mga ilong. From the original creation of the Lord. Hanggang sa panahon na ito. Ang espiritu natin na taglay natin na nagbigay sa atin ng existence sa buhay natin.
na kung saan ang ating human existence na nagtataglay ng Espiritu na yan. Na isang malalimang bahagi ng ating pagkatotoong tao. Na nakatungtong, nakasalalay sa pundasyon ng katotohanan ng kalooban ng Diyos na ito. Upang sa ganon ay sa tuwi-tuwi na maaari tayo na makipag-ugnayan sa Diyos. Maaari tayo na makipag-usap sa Diyos. Maaari tayo na manalangin sa Diyos at maaari tayo na makatanggap ng anumang revelasyon, blessing o anuman mula sa Diyos na ito. Kaya nga ho, ang Espiritu, meron tayo mga karaydon sa Panginoon ay meron hong taglay na kakayanan upang makipag-ugnay sa Diyos. Siyempre, kung ang Espiritu natin gumagana, kasama din ang katawan natin at gayon din ang ating kaluluwa, na hindi po natin pinaghihiwalay, sapagkat yan ang kabuuan ng ating pagkatao. Yes, meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, at meron tayong espiritu. Bagaman ang meron tayo na katawan at gayon din na kaluluwa, ay meron din taglay na kung saan ay espesipiko na gampanin. Pero kapag nagkagaisa ang tatlong elemento na yan, wow! It will create a beautiful impact to the society at gayon din sa iba pang mga larangan. Subukan niyo ba na kung saan ay sabihan kayo na ang ganda ng espiritu ng kapatid na ito? Dami niyang problema ay para bagang walang problema. Ganda ng kanyang motibasyon, ang ganda ng kanyang aura, at positibo ang kanyang pananaw. Ano kaya meron siya? Well, babalik tayo doon sa sinasabi nga ng Proverbs. Ng Espiritu, meron tayo ay ilawan ng Panginoon na kung saan sumisiyasat. Bawat himay-may ng kabuuan natin na existence sa panlalim, sa panloob at gayon din sa panlabas, na nagsisilbing salamin, na nagsisilbing sumisiyasat, na nagsisilbing nagbibigay ng liwanag upang makita ang anumang diferensya meron sa kaluluwa at gayon din kung anong diferensya ang meron sa espiritu natin at gayon din sa katawan natin meron tayo. Well, anong sinasabi ng Ebanghelyo ayon kay John chapter 4 verse 24? Ang sinasabi, God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truthfulness. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa espiritu at sa katotohanan.
Kaya nga, ang meron tayo na katawan, kaluluwa, lalo ng espiritu natin, sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa Diyos na espiritu, na kung saan ay maaari natin nagawin sa pamagitan ng ating mga totohanan, sincero na pagpupuri, at gayon din ng ating pagsamba sa Kanya sa ating mga pananalangin, gayon din sa ating mga paglilingkod at ministeryong ginagawa. Are you with me, mga karaydon sa Panginoong Diyos? Kaya nga ho, that the body, that soul, and that spirit we have from Him must always be used in accordance to His will, in accordance to His purpose, in accordance to His mission. Being connected with Him, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Well, maganda rin na kung saan binabalik-balikan din natin ang encounter ni Jesus with Nicodemus at gayon din kay Nicodemus at si Jesus ng isang gabi na yon. A very influential na bahagi ng Sanhedrin. Nagtungo kay Jesus ng gabi na kung saan ay napag-usapan at paano daw makapapasok sa karya ng Diyos. Paano ma-born again? Di ba merong sinasabi doon na kung saan naging kasagutan ni Jesus? Sa John chapter 3 verse 5, Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." At sa verse 6, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. Sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ay pinanak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu." Hindi naintindihan ni Nicodemus yun, pero matalino siyang tao. At religious din siya. Nang kanyang pagkaunawa, literal ay, ang ibig bang sabihin na kung saan ay babalik siya sa sinapupunan ng kanyang mahal na ina at siya ay may silang muli. Pero hindi yun. Ano sinasabi ko dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos? In connection sa sinasabi ni Jesus, well, we have that body. Ano bang figuran yan? We have that soul. We have that spirit. But still, in the context of the New Testament, kailangan din natin muli na kung saan ay maranasan natin ang pagiging born again na Christian. So that we can enter into the kingdom of God in the heavenly realm. Dahil naman kung saan ang ating pong pinaka-passage kanina na isang katanungan. Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the earth? Sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas?
Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga yan yung pagiging born-again Christian at gayon din ng Pentecostal experience natin. That regeneration na kung saan ay napaka-importante po sa bawat buhay natin. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, mga karaydon. So that we may continue to have that assurance. Kung dumating man yung pagkakataon na kung saan ay hindi na natin maiwasan na meron ng pinaka-ending ang buhay natin. Saan tayo tutungo? Kaya ang ating katawan ay babalik sa alabok. Well, kapag tayo born again, kapag tayo meron connection with Jesus Christ, empowered, anointed by His Holy Spirit, by His grace at gayon din ang ating pananampalataya sa Kanya, makakaasa tayo na kung saan. Bagaman babalik sa alikabok yung ating katawan, pero mayroong pangako ang Panginoon na pagkabuhay na maguli sa mga mananampalataya. At gayon din ang pangako na merong buhay na walang hanggan. Yan ang tinatawag natin na kung saan the tremendous mystery of God. Na tanging siya lamang ang siyang makagagawa nito. Well, pag namatay tayo, saan tutungo ang ating kaluluwa? Salamat din sapagkat merong ipinangako ang Panginoon na langit. Merong pangako ang Diyos na kaharian ng Panginoon. Paano naman yung espiritu natin? Mapapansin ninyo, nung nabayubay si Jesus sa krus, pinagdiriwang natin yan tuwing Holy Week. Bago siya nalagutan ng hininga, ano bang sinasabi niya doon sa Ebanghelyo ayon kay Lucas chapter 23 verse 46. Diba meron siyang sinabi doon na, Father, into your hands I commit my spirit. Sa Tagalog, si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Aba, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi niyan ay nalagot na ang kanyang hininga. Diyan din pumapasok na kung saan ay sapagkat nararamdaman natin din yung pahatid na kung saan ay tila bagang kinukuha na tayo ni Lord. Nais niyo bang kuhin na kayo ni Lord? Meron tayong pakiramdam na gano'n, pero sa tuwing naramdaman natin yun ay hindi naman nangyayari. Pero ang kainaman nun, mga karay, dun sa Panginoon ay nandun yung ating kamalayan, nandun ang ating paninindigan na kung saan ay pinagkakatiwala natin ang espiritu natin sa mga kamay ng Diyos totally, completely, without reservation, without further ado na mga reasons of reasoning. Yes, pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Sinasabi natin, Father, into thy hands I commit my spirit.
Siyang naglagay niyan sa atin, siyang nagbigay niyan sa atin, at gayon din na kung saan babalik din sa Kanya na ipinagkakatiwala natin. E di lalo't mabuti mga kapatid sa Panginoon. Habang tayo ay nabubuhay, patuloy natin pinagkakatiwala sa Kanyang ating katawan, na patuloy natin pinagkakatiwala sa Kanyang ating kaluluwa, at patuloy natin pinagkakatiwala sa Kanyang Espiritu, at gayon din sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at ginagawa. Well, mga kapatid sa Panginoon, ay diyan tayo na kung saan ay magwawakas sa ating pagdalangay. At least alam natin, mga kapatid sa Panginoon, dumating man yung pagkakataon na kung saan babalik ang katawan natin sa alikabok, sa alabok, alam natin kung saan patutungo ang ating kaluluwa at gayon din ang ating espiritu. Ang ating espiritu na kung saan ay umaakyat sa taas, kataas-taasan. Sa banal na luklukan, sa banal na presensya, o mismo sa Diyos na ito na lumalang sa atin. Sa ngalan ni Kristo at sa gabay at kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa mga paalaala mo sa amin. Salamat, O Diyos. At Ikaw ang siyang patuloy na nagpapabatid sa amin ng mga bagay-bagay na ito na makatutulong sa amin. Nawa, tulungan mo kami, gabayan mo kami upang aming mapahalagahan ang katawan namin, ang aming kaluluwa at gayon din ang aming mga espiritu. Nang lahat ng mga ito at bawat sangkap nito ay nagagamit sa mabuti, sa ikararangal ng iyong pangalan, sa ikapaglilingkod at sa gawain ng ministeryo at pagmimisyon para marami pang mga katawan, kaluluwa, espiritu, buhay na mailapit sa iyo, na makaranas ng iyong kalubusan. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen sa Panginoon. Ngayon ay ating pong batiin mga kapatid natin kung saan ay birthday po nila sa araw na ito, kapatid na Fe Soto, Jane Benito ng Nantuyo City, at gayon din na kapatid na Johnny Urbano II ng Minante, Isabela, at sa kapatid na Darna Palos Ganadin. Yung kayong pangalan niya, ano po? Lumunok ng buto pagkatapos sumigaw ng Darna, pagkatapos naging Palos Ganadin ng Carmona, Cavite, Lito Borgus, Griciela Gamay del Pinado Rola Teroso, Ann Tandok ng Pamplona, Cagayan, Samig Kako, Pastor. Pero ito ay pagkakalam ko, Pastor Mikas ito. Nag-aral din sa John Wesley Theological Seminary, Philippines. Hindi ko alam kung Sambales pa rin ito, bumalik na sa bandang Colyon, Palawan. Yes. John Tangonan ng General Trias City, Cavite, at gayon din ang kapatid na Carolina Tolentino Garcia ng Cainta, Rizal. Ami Bisaya Manuel ng Luna, Isabela, at gayon din ng kapatid ng Helito Florentin ng Los Angeles, California, at gayon din ang kapatid na Shiloh Grace. Siya ba yung pastora? Shiloh Grace Kasilan ng Palawan. Maraming salamat po, Diyos, sa mga kapatid na ito na birthday po nila ngayon.
Pero hindi lamang sila, kundi lahat pa ng may birthday sa buong mundong ito, pati na rin Panginoon ng lahat ng mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. Kami po'y nagigisa, nagigipagdiriwang, kasama ang aming mga pagbati, ang aming mga wishes at mga panalangin sa bawat isa sa kanila. Na inyo po silang patuloy na pagpalain, ingatan, subaybayan, pagtagumpayin sa lahat po ng larangan. Marami pa na darating na mga selebrasyon sa kanilang buhay na ikaw ang siyang pinaka-sentro mismo ng kanilang existence, ng kanilang pamilya na kinabibilangan at gayon din sa kanilang mga pinagkakabalahan sa araw-araw at sa tuwid-tuwid. No, Panginoon, di sila makalimot na magpasalamat, magtalaga ng kanilang mga buhay. Sa tanging pangalan mo, Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wang iyong buhay. At mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, inihiling na ipagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kaparan. Ang tahanan ngayo'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palapakan po natin lahat po ng may birthday at gayon din ang mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. Itinaman natin ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Meron ba tayong mga prayer requests? Meron bang may birthday sa ating mga tahanan? Type natin kanilang mga pangalan. Sabihin natin may birthday o ano man ang prayer request ninyo. At yan ay ating pong makita mamaya at yan ay ating pong may panalangin. Yes, mula sa ating kapatid na Amelita Celestra ng Talim Island, Binangon ng Rizal. Ito po ang kanyang mensahe. Good evening po. Good evening din. Good morning sa iyo kapatid na Amelita. Hindi po ako nakapanood po ng Ride on Ministry kahapon do. Well, it's okay. At namatay po yung bayaw po ni Pastor James, ang Kangpen Gondra. Kapatid po ni Pastor James, si Lady Celestra Gondra.
Well, ating pong ipinapabatid ang ating pagigisang damdamin sa buong pamilya ng mga Gondra at gayon din ng mga Celestra. Malubos, Panginoong Diyos, ang inyong pakikidaupang palad sa bawat isa sa kanila. Upang kanilang maranasan, Panginoon, ang iyong maibayo na magpapaabot ng kagalakan. At din ng comfort mula sa iyong pag-ibig, pagkilos ng banal na Espiritu, na merong kaakit, Panginoon, na kalakasan, na siya rin na ibibigay mo sa kanila. Gayon din ang buong pamilya, Panginoon, ay kanilang panghawakan ng iyong pangako, ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. At naman, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan sa panahon na ito, yan man ay pang-espiritual at pang-financial o blessing. Lord Jesus, maaari po ba na inyong buksan ang durungawan ng kalangitan upang inyo pong ipadaloy sa kanila? Yes, ang kapatid Panginoon na kung saan ay yumao na at bumalik na sa iyong piling na ipinagkakatiwala namin. Sa iyong mga kamay ang kanyang Espiritu sa inyong patuloy na pangangalaga at paghahari sa kanya sa dakong iyong inilaan. Palain mo, Panginoon, buong pamilya ng Celestra, buong pamilya ng mga Gondra. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah and praise the Lord. O aming Ama at aming Diyos, patuloy po kami na nagpapasalamat dahil bawat araw na dumaratal sa buhay namin ay blessing mula sa inyo. Na inyo pong dinaragdagan ang buhay namin. Nakalakip ng inyong lagi na pag-iingat, pagsusubaybay, at pagtulong sa amin kung paano kami, Panginoon, ay nakapagtatagumpay sa araw-araw. Yan ay aming ina-appreciate, pinagbabasalamat. Kasama, Panginoon, ng lahat ng aming pagkakatiwala sa inyo. Ikaw, Panginoon, ang siyang mapagkakatiwalaan namin na aming nasasandalan sa araw-araw. Ikaw na matalik naming kaibigan. Ikaw na hindi nagbabalat kayo. Ikaw na nanatili ang kawagasan, kadalisayan ng iyong pag-ibig. At magagandang mga layunin mo at balakin sa bawat buhay namin. Salamat po. Salamat din, Panginoon, sa inyong patuloy na pakikialam sa aming mga buhay sa araw-araw. Salamat sa lahat po ng iyong mga katugunan sa bawat kahilingan namin, mga panalangin. Salamat din, Panginoong Diyos, na kami po ay inyo pong patuloy na kinakasangkapan sa iba't ibang larangan. Katulad po ng gawain na ito at sa lahat pa ng gawain ng mga churches, ng mga lingkod mo, yan man ay pang-lokal, yan man ay pang-international, yan man ay nangyayari sa mga iglesia, sa lipunan at gayon din sa mga live streaming. Patuloy, Panginoon, na pagpalain po ninyo lahat. Patuloy na kung saan ay mamayagpag ang pamamahayag ng pagtuturo ng iyong ebanghelyo sa madla.
kilala man namin o hindi. Salamat din, Panginoon, sa bawat isa na kung saan ay patuloy na nakasubaybay, nakikinig sa mga salita, nakikipanalangin at gayon din ang kanilang mga puso at desire to serve you to the fullest. Their desire to praise you, to worship you, to thank you, to pray, and to serve you, O Lord Jesus Christ, sa pamagitan ng bawat buhay nila. Gamit ang katawan at gayon din ng kaluluwa at gayon din ng espiritu, kasama na ang panahon, resources at gayon din ng mga spiritual gifts na nagagamit, Panginoon. Well, bless you ang bawat isa at patuloy na pagbalain, patibayin, patuloy na kasangkapanin na mabisa sa lahat po ng larangan. Bless din ang bawat pamilya ng bawat isa. Palain niyo rin, Panginoon, ang buong Pilipinas sa kabuuan, gayon din ang lahat ng mga bansa at gayon din ang buong mundong ito. Patuloy po ninyo na ipadaloy ang kapayapaan, ang kapanatagan, ang kabanalan, ang katwiran, ang iyong banal na kalooban para sa ganun, Panginoon, bawat bansa, buong daigdig, buong sangkatauhan. Patuloy na nakaugnay sa inyo, patuloy nagtitiwala sa inyo, at nakapangyayari pa ang inyong ginagawa, Panginoon, for the continuing spiritual revival, reawakening of the whole world and the entirety of humanity, na nagpapatuloy, Panginoon, ng lahat ng mga gawain for the radical transformation of church and society at sa lahat ng tao at gayon din sa bawat bansa sa buong daigdig na ito. Gayon din matigil ang gera. At gayon din sa mga napipintong mga gera hindi pumatuloy. Gayon din, Panginoon, ng pandemic na magwakas na. At gayon din ang transition period, pagpapalit ng administration, lalo na sa Pilipinas, ay maging maayos, maging matagumpay, lalo na ang kabuuan ng termino na panunungkulan para sa kabubuti, ikauunlad ng buong bansa at gayon din ng bawat mamayan. Pagpalain niyo, Panginoon. Anumang mga proyekto, anumang mga gagawin, lalo na sa pagtugon sa iba't ibang problema mayroon at mga pangangailangan. Kami po ay patuloy na iyong papag-isahin upang ang bawat isa ay merong ginagampanan na papel ng paglilingkod. Gayon din, O Ama at aming Diyos, sa lahat po ng merong karamdaman. Katulad po, Panginoon, ng mga total cases ng pandemic at sa mga ipinapanalangin po namin. Ng kapatid na Gina Angel Tolentino ng Dubai, Ruel Lusong Yumol ng Maribeles Batan, at gayon din ang kapatid na Tatay Luis Adormeo na nasa ospital ng Sablayan Occidental Mindoro. Boy De Leon ng Acacia Malabon, na nasa East Avenue Medical Center, Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas. Gayon din ang kapatid na Roger Montevergen, Genial Santiago na nasa Quirino Memorial Medical Center ng Quezon City. Rosario Banyes na nasa Bulacan Medical Center ng Malolos City.
Gayon din o aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Pastor Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Ida Corazon Navarro, Meryl Navarro, Rinaldo Navarro ng Sito Balanga, Bataan, pati na Panginoong kapatid na Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia. Evangelist Pastor Jesus Analisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan. Amelita Celestra ng Talim Island, Binangon, Rizal. Pastora Elsa Penido at ang kanyang anak ng Cardona, Rizal. Edgardo Kasiguran Simon ng Ohio, USA sa kanyang operation sa mata sa June 27. Rodolfo Taklay ng Victoria, Tarlac. Pastor Pablito Pulyantes ng Binangonan, Rizal. Grace Ramos Jimenez ng Illinois. Mady Yambao ng Chicago, Illinois. Gayon din, Panginoon, kapatid na Iyas Hun Espiritu Domingo ng Quezon City. David Perry at gayon din kapatid na Rosa Perry. Ann Navarro at gayon din kapatid na Jane Lomacan, Demetria Buesa, kapatid na Achi Marineta Pondon ng Cebu City, Cebu. Pastor Olivero Chia ng Bible Baptist Church ng Cebu City. Ani Angkahas Rocaport. Pastor Baby Bulgado at Connie Bulgado na kanyang anak ng Caloocan City, Metro Manila. Andy Dabo Melita Barcela ng Dinalupihan, Bataan. Rebelina Makatugal ng Bataan at gayon din ng Nanay Sophia ng Bataan. Billy Ripalda ng Sarmiento, Isabela at Beth Gallego ng Kawayan City, Isabela. Gayon din ang kapatid na Maricel Gadi Tantenko ng Hermosa, Bataan. Tita Diconis Perla Kabakungan Bautista ng Quezon City, lalo ng paparating na kanyang operation sa June 22. Lahat po sila, aming Diyos, ay amin pong malugod na ipinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, para po sa maapektibong solusyon ng bawat kailangan ng mga kapatid na ito, pero hindi lamang sila kundi lahat po ng may karamdaman na nasa sa loob ng mga pagamutan, quarantine facilities at gayon din sa kanilang mga tahanan, di lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Na di naman namin alam, Panginoon, ang bawat detalye ng kanilang kalalagayan. Anumang klase meron silang karamdaman, Panginoon, but we can still bring unto your awesome presence, O Lord Jesus Christ, claiming, declaring, agreeing, to please extend to all of them, O Lord, that Jesus Christ, the releasing of your miraculous healing through the presence, the power, and the acts of your Holy Spirit in your mighty name, Jesus Christ. Yes. Complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, restoration upon restoration. Good health and wellness upon good health and wellness, including spiritual and financial provisions. Yes, lahat, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon. Di lamang ang karamdaman, kundi anuman na kung saan ay bumibihag sa tao. Gayon din sa bawat bansa at sa lahat sa buong mundong ito. We pray, O Lord Jesus Christ, for radical healing and freedom. To completely cut whatever bandage, O Lord Jesus Christ, bumabalot, sumasagka at nagiging stronghold. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lord, pagpalain mo lahat po ng mga overseas Filipino workers na sa iba't ibang dako sa buong mundong ito.
sa iyong patuloy na pag-iingat, pagliligtas, pagpapatagumpay ng kanilang mga buhay, trabaho at gayon din na inyo silang ingatan at pagpalain pati na ang kanilang mga pamilya. Huwag mong hayaan, Panginoon, maging peligro ang kanilang mga buhay kalagayan. Gayon din sa mga mayroong balakin na mga ibang bansa, ingatan niyo sila, lahat po ng mga requirements ay kanilang makamtan at gayon din ang mga available na mga works na naghihintay sa kanila. Gayon din sila na kung saan ay uuwi sa Pilipinas for safe and sound na travel upang kanilang makapiling muli ang kanilang mga mahal sa buhay. At sa mga may problema, Panginoon, ng mga OFWs, lalo ng kapatid na Serses Rabara, na ang pamilya ay kaanib po ng Marvelous Faith Methodist Church ng Calamba City, Laguna, na nasa Croatia, na kung saan ay nabudol-budol ang isang kababayan na nangako na meron trabaho. Maganda naman ang kanyang trabaho dyan sa bandang Qatar, pero siya ay sumangayon at lumipat at wala palang trabaho. Ngayon ay sino ang kanyang sisilungan, saan siya kukuha ng kanyang mga gastos. Lord, tulungan mo ang kapatid na Serses Rabara upang kanyang mapaglabanan ito at kanyang mapagtagumpayan ito. Magpanibukas po kayo ng opportunity na trabaho para sa kanya at gayon din ang shelter at gayon din na kailangan niya na pagkain at gayon din ang kailangan niya na financial at gayon din kapanatagan spiritual na kailangan niya, pati ng kanyang buong pamilya, lalo ng kanyang mahal na ina, kapatid na Cecilia, at ng kanyang ama buong pamilya na sila'y mapanatag. Gaya di Panginoon na inyo pong pangunahan at pagpalain upang ang mga naturang maaring tutulong sa kanya ng mga agencies ay matulungan ng kapatid na ito, hindi lamang siya kundi ang mga iba pa na kung saan ay nangangailangan ng gabay at pagtulong. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Christian Jera Mirales para sa work bilang nurse o caregiver, marapati niyo, Panginoon. O gayon din na pagpalain mo ang kapatid na ito at ang kanyang buong pamilya, O Diyos. O aming Ama at aming Diyos, gayon din na panalangin po namin lahat po ng mga farmers, mga mangingisda, mga magnyunyog, mga nagtatanim ng mga gulay na kinakain at gayon din ang mga nag-aalaga ng mga hayop na kinakain. Ibig sabihin, Panginoon, ang kabuuan ng agrikultura. Iyo po silang i-bless, Panginoon, pati ng kapamilya, ang kanilang mga kabuhiran at palaisdaan lahat, Panginoon. Lalo na sa panahon na ito na napakataas ang expenses sa abono, maabot ng 3,000 per sack. Gayon din, Panginoon, na ito po ay matugunan, Panginoon, ng maganda na magiging solusyon, Panginoon, sa problema ng agrikultura sa susunod administration. Gayon din sa usapin, Panginoon, ng energy, sa usapin po ng mga bill sa tubig, internet, at gayon din ang kalagayan ng bahirang internet, signal, at gayon din, Panginoon, ang kuryente, commodities, petrolyo. Well, maraming larangan, Panginoon, maging sa economy, kung paano makakalagpas to at gayon din sa pangailangan ng hanap buhay sa maraming tao na nangailangan ng kabuhayan sa panahon na ito. Magpanibukas, Panginoon, ng maraming opportunities na trabaho. Lord Jesus, pagpalain niyo ang itong inauguration na mangyayari nitong 19 sa darating na linggo sa Davao City sa inauguration ng halal na Vice Presidente Sara Summerman.
Duterte Carpio at gayon din sa huling araw ng buwan na ito. Na inauguration din ng halal na Presidente Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Pero higit sa lahat ang tagumpay ng kabuuan termino, panunungkulan, Panginoon, para sa kabubuti ng bansa. Be with us, O Lord Jesus, for the whole day and beyond. Samahan niyo kami lagi, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon Diyos, ang merong kaming katawan na taglay kasama ng aming kaluluwa at espiritu ay laging nakaugnay sa iyo. Binabalik po namin lahat po ng pasalamat sa tanging pangalan mo sa Kristo. Ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. God bless and protect us all always through the presence, the power, the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. In the mighty name of Jesus, Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Kumusta kayo? Mga karaydon sa ating Panginoon. Kumusta ang inyong mga pamilya, trabaho, kalusugan at mga iba pa? Salamat po sa inyong presence. Salamat po sa inyong pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page. At gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Wide On Ministry. Ngayon ay tayo po'y darako sa mga comments na inyo pong pinarating sa ating live streaming. How are you, my dear Josie Rose Evangelista Salvena Maria Aurora? God bless the whole family. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord ang kanyang comment. Good morning. God bless us all po. Yes, whenever you po ng puso at gayon din ng prayer. Thank you very much. Good morning din at God bless you all dyan. Kumusta ka kapatid na Gina Angel Tolentino ng San Isabela, pero dyan sa bandang Dubai. God bless Tolentino family. Ang kanyang comment, magandang buhay sa ating lahat. May our Lord bless us all in Jesus' name. Amen. Everybody will say in Jesus' name, yes. Salamat, magandang buhay din at God bless you all dyan. Kumusta ka kapatid na Nehemias Orpiada na Malabon City, Petro Manila? God bless Orpiada family. Palapakan natin. Hallelujah. Praise ang kanyang comment. Good morning everyone. May the Lord bless you all. Thank you very much. Likewise, whenever you po ng prayer at gayon din ng kapatid na Pastora Noelle Ruth Senal ng Marikina City. God bless sa Senal family and your ministry that could be. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, good morning Bishop Leo Tangon and everyone here. God bless this ministry. Thank you very much. Likewise, at gayon din, kumusta ka na kapatid na Bel Dios Pinto ng Nueva Ecija. God bless Pinto family. Ang kanyang comment, blessed morning po, Bishop Leo Tangonan, Ma'am Jean Grace Tangonan at sa ating lahat po nakasubaybay. God bless po your ministry at God bless us all po. Wherever you po ng prayer at gayon din ng puso. Thank you very much. Blessed morning din at God bless you all dyan. At gayon din ang kanyang added comment. God's morning, amen po. Amen with us. Yes, amen with same emoji. Palapakan natin ang Panginoon. At gayon din mula sa ating kapatid na Donna, yes, Ella Agasera Lunag. How are you, my dear Jan, sa bandang Ramon Isabela? God bless Lunag family. Ang kanyang comment, God's morning, amen po. Thank you very much. God's morning din at God bless you all dyan. At comment mo na sa kapatid ng Pastora Noelle Ruta Senal. God bless us all as we worship God in spirit and in truth. Yes. How are you, my dear kapatid na Felipe Satorno ng Maria Aurora? God bless Satorno family.
kanyang comment, magandang buhay po, Bishop Leo Tangonan and Mama Jean Grace Tangonan. Blessed morning po sa inyo at sa lahat po ng taga-subaybay. Salamat po sa prayers, Bishop. God bless your ride on ministry. Mabuhay po kayo. Winebo niyo po ng prayer peace, mukha ng tao at gayon din ng puso. Salamat po, magandang buhay din. At ingat kayo lahat dyan. God bless you all. Kumusta ka na kapatid na educator Maricel Gadi Tantenko ng Hermosa, Bataan? God bless Tantenko family. Ang kanyang comment, pinagpalang umaga po, Bishop, at sa bawat isang nakikinig. Thank you po, Bishop, sa prayers. Thank you, Lord, for being our God of protection, provision, and restoration. Paalapakan natin ang Panginoon. Yes, thank you very much for pagpalang umaga din sa inyo. God bless you all dyan. Puri ng Panginoon. Yes, God's protection, God's provision, and God's restoration. Pinabot niyo po ng prayer, puso. Kumusta kayo kapatid na Au Agustin ng Sito Balanga, Bataan? God bless Agustin family. Ang kanyang comment, Amen, we bless and worship you, Lord. Pinabot niyo po ng ganon, yes. At gayon din ang prayer, yes, puri ng Panginoon. Thank you very much. Gayon din ang kapatid na Milda Ninay, God bless Minay family. Yes, Hilda Minay, purihin natin ang Panginoon. Yes, hindi mo pa sinasabi kung taga-saan ka, kung saan ka, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Puri ng Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang emoji comment, pumalakpak daw tayo ng malakas kula pagunting. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din, kumusta ka kapatid na Regional Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Methodist Radio Conference. Nakabase dyan sa bandang church by the highway, Christian Valley School along Aguinaldo Highway ng Sito Bacoor, Cavite. God bless Lapitan family and your ministry and leadership that you're doing every day. Yes, ang kanyang comment, God bless us all mga ka-ride on sa Panginoon. Thank you very much likewise. At gayon din mula sa kapatid na Au Agustin, added comment, glory to God, napakabuti ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon, puso, iba-ibang kulay. Gayon din ang added comment ng kapatid na Hilda Minay. Good morning, Bishop. Huwag mong sabihin na ako'y gaganti ng kasamaan, maghintay at kayo'y iligtas ko. Praise the Lord. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Good morning din. Hallelujah. Gayon din mo na sa kapatid na Augustine, added comment, good morning po, Bishop, pati Jean Olbiayan, to all. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Widebo po ng bako ng tao, dalawa, at gayon din ang kumakaway. Magkawayan tayo sa isa't isa. Hallelujah. At gayon din, kumusta ka na kapatid Diosi Rhea Matutino? Kumusta ang buhay? God bless. Yes. Matutino family dyan sa bandang Isulan, Sultan Kudarat, Mindanao. Yes. Shout out at God bless ang kabuuan ng Mindanao. Sama din natin ang Luzon at gayon din ang Visayas. Ang kabuuan ng Pilipinas. Purihin natin na po ang kanyang comment. Good morning, Bishop. Thank you very much. Good morning din po sa inyo dyan. Ingat kayo at God bless you all. Kumusta ka kapatid na Diconisa Ruth Tumigos ng Mangoong United Methodist Church, bayan ng Linambo, Lanao del Norte, Mindanao. God bless Tumigos family at gayon din ang mga pinagkakabalahan mo ng mga ministeryo at pangungunan. Ang kanyang comment, good morning po Bishop Lito, please include in your prayers for good weather and safety sa lahat na mag-participate during the burial of my mother this Monday. Thank you po. Welcome. At yes, thank you very much. Good morning din. At mahaba din yung burol. Yes. Amang Diyos, ito po ay aming panalangin upang sa ganoon ay maging maayos po ang kalagayan po ng panahon at gayon din ang iyong pag-iingat. Sa lahat po, Panginoon, ng dadalo at makikibahagi sa burial ng kanyang minamahal na ina itong darating na araw po ng linggo, Panginoon. Marapatin niyo. At pagpalaan niyo, Panginoon, ang maging ang mga remaining na wake services sa mga nagsesermon.
At gayon din, Panginoon, sa patuloy na inyong pang pagkakaloob ng banal na kaaliwan. At gayon din ang inyong patuloy na pagpapaabot sa kanilang ibayong kalakasan at gayon din ang kanilang patuloy na pangahawakan na pangako mo na pag-abuhay na magulit buhay na walang hanggan na siyang kanilang pag-asa at gayon din ang mga pangailangan nila na financial provision, O Lord that Jesus. Bless the whole family of Domingos. At gayon din ang buong pamilya ng kanyang minamahal na ina. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. At gayon din na kung saan pinagkakatiwala po namin ang buong katawan, kaluluwa at espiritu ng kanyang minamahal na ina sa iyong patuloy na pag-iingat. Paghahari sa iyong kalangitan na laan para sa kanya at sa lahat ng mga mananampalataya. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Gaya di ba na sa ating kapatid na Mers Ramirez dyan sa bandang Japan. Kumusta mga Pilipinos dyan? At God bless Ramirez family. Purihin natin natin ang kanyang comment. Good morning po, Bishop Yutangonan. Thank you very much. Good morning din. At God bless you all dyan. Yes. Gayon din, yes. Kumusta kapatid na Aurora Au? Yes. Yes, nice to meet you in this live streaming wherever you are in Luzon, Visayas, and Mindanao. Yes. Always remember that God is with you. God is there to help you, to guide you, and even to empower you, to inspire you. God bless the whole family you belong. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop Yutangonan, at sa lahat ng nandito, maraming salamat po, good morning din at God bless you all dyan. Kumusta kapatid na yes, Achi, ang kanyang tunay na pangalan ay Marianeta Bondon, dyan sa Batang Cebu City, Cebu, Visayas. Maayong adlaw sa tanang dagang salamat. God bless the whole family of Bondon at gayin nilang yung Ministry Hollywood Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Tuwing alas 7 ng gabi at gayin nilang yung medical work as a nurse at the hospital. God bless you all. Ang kanyang comment, blessed morning at Bishop Litangonan, Ma'am Jean at Biyaya, God bless all. Maraming salamat. Gayud din po sa inyong lahat dyan. Binibigyan po ng bulaklak ng gumamela, bulaklak ng sunflower prayer, at gayon din same flowers, gayon din talbos na malunggay na masarap at healthy na kainin. Pulihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kumusta ka na kapatid at Diakonesa Merlin Catthew Sebastian? Kumusta kumare? Saan ka ba ngayon nandun? Pampanga o nandiyan ka sa Batang Bungabong Nueva Ecija? God bless Sebastian family at gayon din ang iyong ministeryo at paglilingkod na ginagampanan. At ang kanyang comment, mapagpalang umaga po sa lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Yes, thank you very much. Likewise. Gayon din natin comment po na sa kapatid na yes, Josie Rose Evangelista Soliben. Amen. We david you po ng pusat gayon din ang prayer. Gayon din ang kapatid na Pastor Lionel Noelia Ruth Senal at comment, Amen, Amen. Yes, kumusta kapatid na yes, FMT, yes. Fe, na, yes. Fe, yes, kamag-anak ito, Tangonan Bernil, dyan sa Batang General Santos City, yes. Mindanao, God bless Tangonan Bernil family. Puri na Panginoon at hallelujah, praise the Lord. Yes, ano dyan ka pa ba sa bandang abroad? Puri na Panginoon kanyang comment. Good morning po, thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta ka kapatid na Feby? Yes, Olermo Juanes dyan sa bandang Marilao, Bulacan. God bless Juanes family. Samantala, Olermo family dyan sa kanyang barangay ng Bagong Barrio ng Caloocan City, Metro Manila. God bless Olermo family. Ang kanyang comment, good morning po Bishop, God bless po. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta kayo kapatid na Melita Celestra ng Talim Island, Binangon Rizal at gayon din ang iyong mahal na asawa, Pastor James. Hi, Miss Celestra. God bless Celestra family. At gayon din ang iyong mga abala ng mga ministeryo at paglilingkod dyan sa isla ng Talim Island. Ang kanyang comment, magandang buhay po, Bishop Lito, Ma'am Jean, at sa lahat po ng nanonood ng Wide On Ministry.
At God bless you always. Winabidi po ng prayer. Puso mo ka ng tao may puso. Bulaklak ng rose at gayon din ang gumamela at gayon din talbos na malunggay. Gayon din ang puso na kulay green at gayon din ang sunflower. Yes, gumamela at gayon din ang kakaibang bulaklak. Palapakan natin, purihin natin ang pangkagibang sa magandang buhay din. At God bless you all dyan. At gayon din ang kanyang emoji ng prayer. May star. May nakasulat sa ribbon na blessing. At gayon din ang kanyang emoji ng nagpupuri at tumatanggap ng blessing ng Panginoon. Blessings mula sa Panginoon. Gayon din ang kanyang kwadrado kulay itim na emoji. Yes. At gayon din may malabas niyan na sinasabi na glory. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din ang emoji ng kanyang palad na kung saan ay mayroong puso sa tuktok. At gayon din purihin natin ang Panginoon at gayon din ang emoji ng prayer. Puso kulay pink na mayroong salitang amen at gayon din star. Palapakan natin ang Panginoon. Gayon din na kung saan ay magsilbi daw tayo ng mga agila ng Panginoon. Mayroong 3 stars at may nakasulat na victory. Victory in Jesus Christ. Hallelujah. At gayon din ng emoji na kung saan ay mikropono na kung saan yan po ay hugis na puso. Yes, palapakan natin. At gayon din ang kanyang emoji ng isang kandila na meron din bulaklak. Puri ng Panginoon, magsilbo tayong mga ilaw ng Panginoon sa madla. At gayon din ang added comment ng kapatid na Fabio Ulermo Juanes. Happy Father's Day po, Bishop. Thank you very much. At gayon din sa iyong asawa at sa lahat po ng mga ama ng tahanan. Happy Father's Day po sa lahat. At bukas, linggo, Happy Father's Sunday. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din, kumusta ka na kapatid Bishop DSE Reverend Joe Vicente ng Gift Methodist Church ng Tayaba City, Quezon, at gayon din ang kanyang panunungkulan sa kanyang distrito, Rizal, Laguna District, sa ilalim po ng Metropolitan Calabarzon Methodist Conference. God bless Vicente family and your ministry, at gayon din ang iyong leadership, at gayon din ang iyong alas 6 ng umaga na araw-araw din na ipasat pa sa online ministry. Palapakan natin. Hallelujah. At gayon din ang kanyang comment. Praise God, the 3-in-1. God bless us all. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din, maraming salamat po sa inyong sent 75 stars. Patuloy ka na pagpalain ng Panginoon. Patuloy ka na kung saan ay paulanin ng Panginoon na maraming stars sa buhay mo at paglilingkod. Hallelujah. Gayon din mula sa ating kapatid na Joseph Sabagnisa Salaben, added comment, amen at amen to God be the glory sa napakayamang mensahe ng buhay. God bless you, your family and ministry, Bishop. Thank you very much. To God be the glory. Palapakan natin ang Panginoon with every day of prayer. Gayon din mula sa ating kapatid na Felipe Satorno, added comment, amen. Salamat po sa mensahe ng buhay, Bishop Litangonan. Welcome to God be the glory with emoji po ng prayer. Yes. Kumusta ka na kapatid na Erlino Pasyon dyan sa bandang Bambang na Vizcaya. God bless Pasyon family. Ang kanyang comment, good morning Bishop, joining po from Crossroads United Methodist Church, Bangbang, Nueva Vizcaya. Palapakan naman natin, shout out sa Crossroads United Methodist Church, Bangbang, Nueva Vizcaya, sa kanilang mga manggagawat, gayon din sa mga like ko dyan, mga membro, with my wife, Liliwa Joy Asis Pasyon. Palapakan natin, shout out Liliwa Joy Asis Pasyon. God bless your ministry. Thank you very much. With every po ng prayer. Yes, gayon din mula sa tagabatid na Pastoral Leonora Dato ng Sito Balanga, Bataan. God bless Dato family, at gayon din ang yung ministry at leadership na yung ginagawa sa araw-araw. Tuloy natin ang Panginoon, ang kanyang comment. Blessed Saturday morning po, Bishop at Jean at Lola Biyaya, at sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Maraming salamat gayon din po sa inyo lahat dyan. At comment muna sa kapatid na Gina Angel Tolentino. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Gayon din muna sa kapatid na Milita Celeste. Added comment, emoji ng kulay pink na puso. May amen. May mga stars. Purihin ang Panginoon. At gayon na kanyang added comment. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pinabidyo po ng prayer, at gayon din ang bulaklak ng gumamela, at gayon din ang roses
sunflower, gumamela at gayon din ng kakaibang bulaklak. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kumusta ka na kapatid DSE Reverend Mercedita Grace Valenzuela ng Maria Aurora? Kumusta ng church yan? Kumusta din ng Maria Aurora District? Yes, God bless Valenzuela family and your ministry and leadership that you're doing every day in the church and society. And even in the district and the regional conference, at ang kanyang comment, God AM Bishop. Thank you very much. Good AM. Then please include Pastor Diego Romano in your prayers po. Kagalingan po sa pamamaga ng kanyang mata po. Thanks po. God bless. Ride on the ministry family. Thank you very much. Magandang umaga din. At shout out sa ating Pastor Diego Romano. Diyan sa bandang, saan ba destino niya ngayon? Bandang Aurora. Aming Ama, daming Diyos, kami po ay nagigisa sa prayer request at panalangin ng aming DSE Reverend Mercedita Grace Valenzuela patungkol sa aming pastor na dating District Supervising Elder Reverend Diego Romano, Panginoon. Dahil namamaga po, O Lord, ang kanyang mata. Maalaala namin, Panginoon, kung paano mo pinagaling miraculously ang mga bulag at gayon din ang mga may kapansanan, may karamdaman at pati na ang namatay ay pong ibinangon. Gayon din, Panginoon, na siyang aming inihiling sa inyong manggagawan na iyong tinawag. Pinili at isinusugo, hinihirang Panginoong Diyos, upang lubos na kanyang makamtan, Panginoon, ang kagalingan ng kanyang taglay na mata, O Diyos, na kanyang ginagamit, Panginoon, sa pagbabasa, sa paggawa ng mga Bible study materials at gayon din sa kanyang pag-sermon at gayon din sa kanyang visitation, sa kanyang mga iba-ibang mga ministries at leadership na kanyang ginagampanan. Marapatin niyo, Panginoon, that we claim and we declare complete healing upon complete healing, restoration upon restoration, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, spiritual and financial provision upon spiritual and financial provision, and even to continue to bless the whole family of Romano, their ministry and leadership, O Lord, and their livelihood. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah. Gayon din mula sa kapatid na, how are you, my dear Auntie Lilia? Tangonan Mariano Borromeo dyan sa bandang Nagilian, Isabela. At gayon din masipag na laiko at leader dyan sa bandang Committee of Christian Believers ng San Mateo Isabela, ng Barangay Marasat Grande ng San Mateo Isabela. God bless Borromeo family. At gayon din ng gawain dyan. Purihin Panginoon kanyang comment. Good morning po, Bishop and family. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Please pray for SMCCB, Marasat Grande ang kanilang church. O aming Ama at aming Diyos, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang Community of Christian Believers na church namin dyan sa bandang Marasat Grande na barangay ng San Mateo Isabela. Inyo pong pangunahan, Panginoon, ang kabuuan ng iglesyang ito, lalo na, Panginoon, ang kanilang nangangasiwa at nangunguna, Panginoon, na kanilang pastor sa ngayon. Sino man siya, Panginoon, ang iyong patuloy na divine intervention, ang iyong patuloy na pagkakaloob ng inspiration, ng empowerment, ng enlightenment, ng knowledge and wisdom. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kanyang patuloy na maibayon na commitment at gayon din na ang kanyang maibayon na aktibong paglilingkod at pangunguna sa lahat ng mga ministeryo
mission and outreaches ng iglesyang ito, Panginoon, ay malubos. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang kanilang umato na District Supervising Elder Jan sa bandang Isabela. At gayon din, Panginoon, ang kabuuan ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Regional Conference sa pangunguna ng kanilang Regional Bishop Eliezer A. Bote. Sa lahat ng nasakupan dito, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, ang buong kongregasyon ng Community of Christian Believers, O Lord Jesus Christ, for them, O God, to grow spiritually day by day, and even for the deepening of their faith, O Lord, that Jesus Christ, continue to strengthen them, to inspire them, to empower them, O Lord Jesus, and whatever they need. Inyo pong matugunan pagpalain, Panginoon, gayon din ang kanilang mga hanap buhay, pagpalain niyo, Panginoong Diyos. At gayon din ang buong komunidad, Panginoon, na abot ng kanilang paglilingkod at outreaches mission. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Gayon din ang added comment ng kapatid na Tilili Borromeo. Happy Father's Day po, Bishop, and all other bishops of ang Iglesia Metodista sa Pilipinas. Palapakan po natin lahat po ng mga fathers at gayon ng mga bispo. Purihin natin ang Panginoon. O aming Ama at aming Panginoon, aming pong ipinapanalangin, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga ama ng tahanan sa Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba-ibang mga bansa, Panginoon. Pagpalain po ninyo lahat, Panginoon, ang kanilang pamilya at gayon din ang kanilang mga hanap buhay at gayon din ang kanilang patuloy na pakikisangkot sa panalagawain ng iglesia na kung saan ay sila po ay kabahagi at gayon din sa lipunan na kanilang kinabibilangan, Panginoon. Yes, for good health and wellness, inyo pong ipagkaloob sa kanila, Panginoon, at gayon din, Panginoon, nitong bumabati Antilili Borromeo, na pagpalain mong buong pamilya ng Borromeo, pagpalain mong kanyang mahal na asawa na ama din ng tahanan, ang kanilang mga anak, mga manugang at gayon din ang kanilang mga apo at gayon din ang kanilang mga pinagkakabalan sa araw-araw. Yes, Lord Jesus, patuloy mo na ilapat good health and wellness para sa kanila at gayon din katagumpayan po sa lahat ng kanilang endeavors. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa Panginoon. How are you, my dear kapatid na Nelda Nunan dyan sa bandang California, USA? Yes, God bless Nunan family. Ang kanyang comment, Happy Father's Day po, Bishop Lito Angona, sa lahat ng fathers. Thank you very much. Likewise po sa iyong binamahal na, yes, uri ng Panginoon, yes. Hallelujah. Meron ba kayong better half? Yes. Whatever it be, naman ay lahat ng mga ama dyan, pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen sa Panginoon. Gayon din sa ating pastor, Pablito Poliantes. God bless Poliantes family. At gayon din ang inyong pinagkakabalan sa buhay ang kanyang comment. God bless po, Bishop. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat po sa lahat pa ng comments at gayon din sa inyong pagkikibahagi sa gawain ng Rodon Ministry at gayon din sa mga manonood pa after this live streaming at gayon sa mga magko-comment pa. Pagpatuloy po kayo na pagpalain ng Panginoon at gayon din ang mga kapatid na kung saan di man nakapag-type ng kanilang comment. Ina-acknowledge pa natin na pinapasalamatan natin ang inyong presence. Katulad po ng kapatid-kapatid na Every Step, Every Nation, Brother Erner Arcangel Felix diyan sa bandang USA. God bless Felix family. Yes, puli na Panginoon. Gayon din ang kapatid na, yes, Minerva, yes, De La Cruz diyan sa bandang, yes, Calaca, Batangas. God bless De La Cruz family. Ulihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din, mula sa kapatid na Pastor Leonardo, added comment, Happy Father's Day po, Bishop. Thank you very much. Puri ng Panginoon at gayon na kanyang added comment. Nice t-shirt po. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Puri na po yung lahat po yata ng mga t-shirt dyan na kung saan ay nandyan ay nasuot na natin. Palapakan natin ang Panginoon at gayon din ang mga t-shirt, mga damit na kung saan ay mga regalo pa nung tayo po ay nagpapastor. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah.
Gayon din mula sa kapatid Nelda Nunan, Bishop, wala na po ang asawa ko noon pang February 2021. Yes, po rin ang Panginoon at gayon din na Happy Father's Day sa iyong minamahal na asawa doon sa heaven. Lahat po ng mga ama ng tahanan nasa kalangitan na. Shout out ulit dyan. Patuloy pa kayo na pagpalay ng ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang abang lingkod ng Diyos ay pansamantalang papalang po sa bawat sa atin mula episode 818 tungo sa maraming episode na ating pong harapin mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga, samantalang araw po ng Linggo alas 6 ng gabi. At purihin ang Panginoon at meron pang nag-request na kung saan ay maaari po ba na kung saan ay meron ding alauna na pananambahan tuwing araw po ng Linggo. Yes, tignan natin kung paano natin na magagawa ang lahat ng yan. Puri ng Panginoon Diyos, lalo na daw po sa mga merong karamdaman. Yes, patuloy ka po ngayon na pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Shout out sa ating Panginoon sa Kristo at gayon din ang Banal na Espiritu at gayon din ang Diyos Ama at gayon din ang nag-iisang Diyos nahayagang sa tatlong persona. Gayon din shout out sa lahat po ng ating mga katawan, ng ating mga kaluluwa at gayon din ang ating mga espiritu at gayon din ang mga angels ng Panginoon buong kalangitan at gayon din ang buong kaharian ng Diyos. Kung kaya't we claim and we declare kingdom favor sa bawat isa sa atin, kingdom peace sa bawat isa sa atin, kingdom love sa bawat isa sa atin, kingdom joy sa bawat isa sa atin, kingdom hope sa bawat isa sa atin, kingdom blessing sa bawat isa sa atin, kingdom victory sa bawat isa sa atin. Kapatid sa Panginoon, babay po sa ating lahat at sa muling pagkikita, yes, shalom sa bawat isa sa atin, hallelujah.